So, mga kaibigan, nais ko lang pong pasimulan. Ito pong nangyayari sa ating bayan ngayon dahil po dito sa mga awayan nitong mga propagandistang Marcos Duterte dahil sila po ay nag-aaway-away. My friends, actually, nawawala ang ating focus doon po sa issue na marami na pong mga probably itong ating conspiracy theory ay marami na pong mga nakapasok po ng mga special forces, no? Ever since nung umupo si Duterte, pinangangambahan na po natin ito. At syempre po mga kaibigan, ay nawawala nga tayo doon dapat sa tunay na talakayin na paano natin didepensahan at poprotektahan ang ating mga sarili. Di po ba? While we are busy fighting each other, mga kaibigan, ito pong China were actually taking advantage of plotting. Ako, in my own conspiracy theory, ay itong China were so busy in plotting how to destroy our country. Di ba? Itong China po, tayo ay sinisimulan na nitong gibain mula pa man po ng panahon ni Erap Estrada kay Gloria. Mula pa po ng panahon na yan, gusto na nila tayong magiba. And they find, mga kaibigan, na 'di ba, easy lang naman tayong gibain kasi ang politicians natin ay nasisilaw sa pera. So, number one po yan na entry point nila. Given the fact na sinubukan po nilang gawin yan, mga kaibigan, by means of joint exploration agreement during the Arroyo's term. No? Nung panahon ni Arroyo po, nakipag-joint exploration agreement yan. At nung nalaman nila na marami pa lang langis doon sa Spratly, hindi na po sila umalis. Yan po ang simula niyan. Then, later on, nalaman ng mga tao na gano'n ang ginawa ni Arroyo, kaya nanalo si Noynoy Aquino. Sinuportahan po ng mga tao si Noynoy Aquino and Aquino administration bring the case sa The Hague sa the Netherlands. Yan po ang mga kaganapan noon. So, nalimutan na ng mga tao lahat yan, yung in preparation. Kaya itong China po, galit na galit po yan sa administrasyong Aquino. No wonder, hindi nakakapagtaka, nung 2016 election, ito pong China ay napapabalitang in full support po of the Duterte administration. And, mga kaibigan, nagkaroon lang po talaga in the right place and at the right time, nagkaroon po ng unified crocodile of nagsama-sama po yung lahat ng mga kilalang may mga kaso po ng mga pandarambong, di ba? Yung mga political dynasty, nag-connive po sila para po sila ay manalo laban sa puwersang Aquino, di ba? Kasi ang Aquino po ang nagdala sa kanila nagpahirap So, siniraan, nagsimula yan sa tanimbala, umabot po yan sa samot-saring mga issue ng lipunan na hindi naman po nakaka-apekto sa ating pang-ekonomiya. Siniraan nila pinalaki po yung issue ng tanimbala. Look at NAIA now. Marami pong nasusunog ng mga sasakyan, nagba-brown out, mga naibenta na po sa private sector ang NAIA. And then, mga kaibigan, wala pong palaga mga tao. Pero nung panahon po ni Aquino, tanimbala lang yon mga kaibigan, na pinalala lang din po dahil papasok ang eleksyon. Di ba? Actually, nasolusyonan din po yung tanimbala na yan. Kaya lang, may nananadya po talaga nung panahon na yon. At naloko po yung mga Pilipino niyan. So, actually, marami na pong nagising ng mga makaduterte na naloko. Kasi kaya po nakaloko itong Duterte dahil naniwala po silang masama ang Aquino. Mga kaibigan. Masama itong Aquino admin. So, ganyan po ang pangyayari. Now, moving forward, mga kaibigan, itong Duterte, pagpasok niya nung eleksyon, sabi niya, magje-jet ski pa nga siya at tataniman niya ng flag ng Pilipino yung isla natin sa West Philippine Sea. Pero nung nanalo na siya, it's joke time lang pala, mga kaibigan. It's a prank, di ba? Oo. So ngayon, my friends, ang pinupunto lang natin dito, wala pong kadala-dala ang mga tao.
'Di ba? Ako, mga kaibigan, both of them, both of those forces, talagang alam nyo namang ayoko sa kanila, no? Kasi nga, hindi dahil sa panatiko lang ako ng Aquino o ng Robredo. Ako po ay nakikita ko talaga na yung ano po yung forma o ano po ang ika nga ang galawan ng mga manggagancho kasi syempre batang squatting ako eh. Di ba? So, itong mga to, mga hustler yung mga yan. So, sinabi ko na yan mula 2016 hanggang sa wala pong naniniwala, maraming nagagalit sa akin, marami ako nakakalaban dito, di ba? Wala tayong nakukuhang suporta. Actually, lahat ng hirap dinanas ko dito para lang makipaglaban kung anong katotohanan na tama para sa bayan. Pero hanggang ngayon, ang mga tao po, ng mga kapwa natin Pilipino, mas gusto po talaga nila na binubola sila, na nakikinig sila sa kasinungalingan. Mas gusto po nilang inuuto-uto sila. Di ba? Ayaw nila ng real talk kasi pagka ni-real talk mo yan, baka masaktan, dilipat doon sa dibali ng ano to, dibali ng mulang hiyatong si Maharlika. At least, di ba? Nako-comfort yung tenga ko, naririnig ko lang kung anong gusto kong marinig. Di ba? Marami po na mga pipitsuging mga kung sino-sino, di ba? Hindi naman po dapat paniwalaan ng mga kung sino-sino mga vlogger dito, mga social media personality dito na umusbong, pinaniniwalaan po sa panahon ngayon. And gustong-gusto po ito ng China dahil alam nila na ito yung mismong weakness natin. Divide and conquer. So, pag pinag-away-away mo Pilipino, hindi sila makakapag collab ng strength. There is no strength. There is no strength in division. Kasi the real strength is in addition, di ba? Kailangan addition ang gamitin natin eh. And multiplication actually. Pero ang nangyayari, subtraction and division ang ginagawa po ng China sa atin. So, sinabi naman na po yan ng kalihim nitong si Marcos Jr., na si Enrile, ni si Katrina Enrile, na itong si pangalan nito, yung dating yung dating communication secretary ni Duterte na si Andanar, sponsored po ng China. So, lahat po ng ginagawa ng pro Duterte dito, hindi natin maiwasan na ma-link lahat yan sa galawan ng China. Di ba? So, ngayon, mga kaibigan, malinaw naman yan eh. Actually, wala namang masama na makipagkaibigan tayo sa China. Pero ang tanong, kaibigan ba ang turing sa atin ng China? Di ba? Kung yung mga Filipino-Chinese, kaibigan natin yan, kapatid yan, kasi may dugong Pilipino na yan. In fact, marami po talagang Chinese na umalis sa China noon kasi ayaw nila ng pamamalakad ng komunista. Kaya nga po itong mga Chinese na ito nagsiyaman sa Pilipinas at ginusto nilang maging Pilipino. Bakit kamo? Dito, walang kumukontrol sa kanila. Ang Pilipinas ay bayan ng demokrasya, ng malayang malayang pangangalakal, di ba? Kung ikay masipag, magaling magnegosyo, pwede kang umunlad. Ganun ang Pilipinas eh. Di ba? O, kaya kita mo yung mga Chinese, dito sila, gusto nila, Filipino-Chinese na sila, nakapag-asawa ng Pilipino. Actually, halos lahat sa atin dito sa Pilipinas, talagang mixed breed na tayo eh. Di ba? Wala naman na tayong pure blood talaga ng Pinoy dito. Mixed breed tayo. Even our natives, nalahian ng Apo, nalahian ng Kastila, nalahian ng Chinese. Di ba? So, hindi na natin makakaila. Ako, I believe na meron akong dugong Chinese. Kasi mga singkit yung mother side ng tatay ko. So, di ba? Pag nakita nyo yung sa mother side ng aking ama, sila yung mga singkit. Kaya mga pinsan ko nga, ang tawag sa kanya, inchik eh. Kasi singkit din siya eh. So, mga kaibigan, ako naniniwala na mismo kahit ako, may lahi rin kaming, may dugo rin kaming inchik. Walang perfecto. So, ako naniniwala na ang pinaka-root talaga namin is Spanish, Chinese. Yun talaga ang namin, ang majority ng dugo namin. Spanish, Chinese ang
nagkahalo dyan. Di ba? So, anyway, going back, itong ginagawa po ng, kasi alam nyo, yung unang mga Chinese, mababait naman sila eh. Ayaw nila nga ng ganito eh. Kaya nga meron silang kasabihan na one day kapag ka yung bansa naman nila ang mga api, ipaalala daw natin sa kanila kung paano silang naapi. Kasi inapi sila eh. Katulad din natin sila. Kaya lang, ang problema mga kaibigan, sa sobrang pagkaapi nila, sumaksak sa isip ng ilan eh. Katulad niyan, si Xi Jinping, naranasan niya talaga yung pananakop sa kanilang bansa eh. Alam mo yung pain nandoon eh. Di ba? Bata lang siya noon na palipat-lipat and he saw sufferings from his fellow, di ba? Yung mga kadugo niya, yung kalahi niya na ganun. So, tumatak yun sa isip niya, mga kaibigan. Ngayon, ang problema, madadamay yung hindi naman niya kaaway. Di ba? Kasi, mga kaibigan, hindi naman Pilipino may kasalanan sa China eh. Kung intindihin natin ito hindi Pilipinas ang may kasalanan sa China. Ang nanakop sa kanila, Hapon. Di ba? Mga British. Kaso ang problema dito sa China ngayon, gusto niyang manakop ng yung batas na, di ba, isa siya mismo sa may foundation eh. May akda ng batas na yan, yung UNCLOS, United Nations Conventions on Laws of the Seas. Isa siya mismo ang nag-submit ng foundation niyan, yung bansa niya, yung nauna sa kanya, ang nag-ratify nagbigay ng mga panukala tungkol sa pagkilala ng ano ba ang baseline, di ba? May tinatawag pong mga baseline yan eh, mga territorial waters. Yun po yung nakakalimutan nitong si Xi Jinping. So, sino po apektado ngayon, mga kaibigan, di ba? Tayo ngayon, apektado na hindi naman niya kaaway. Ang masama ngayon, mga kaibigan, na pinoproject niya na yung sarili niya, mga kaibigan, na mananakop na. Di ba? Hindi siya kontento na mabawi niya yung Hong Kong. Hindi siya kontento, mga kaibigan, na mabawi niya ang Taiwan. Ang intensyon niya, pati yung mga tumatawid na dun sa kabilang pisngi ng ating karagatan, gusto niya nang i-explore. So, ganid na ito, mga kaibigan. Greed na yan. Di ba? And actually, kaya sila natatalo ng kano sa puso ng mga Pilipino kasi ang kano, they're using diplomacy. Diplomatic approach ang kano. Ang kano, sasabihin niya sa'yo, sige, mag-fair trade tayo, di ba? Oo, pantay tayo equally. The Americans treating us equal. Di ba? Kaya bibigyan namin kayo ng ayuda. Ano naman ito? Dahil dyan sa courtesy nyo, na patuloyin kami sa inyong mga isla. In return, we will have yung agreement na i-defense natin ang isa't isa. Di ba? Didepensahan. So, para hindi kumalas ang Pilipinas, anong ginagawa ng Amerika? Nagdo-donate po yan sa atin. Nagdo-donate ng pera by means of equipment, na kung ano-ano pang mga mga trade goods. Di ba? Isa yung Amerika sa nagbibigay sa atin ng pera, pero China, hindi eh. Ang China, puro pakabig eh. Di ba? Pansinin nyo, laging China ang kumakabig ng pera. Diba? Sino ba, totoo lang, ako naman, syempre, fan din ako ng Divisoria, di ba? Isipin mo yung billions of dollars na nagge-generate dyan sa Divisoria noong araw pa. Mga kaibigan, tinangkilik natin yan eh. And yet, ito yung gaganti nila sa atin. So, going back, nakapasok sila sa ating sistema by means of what? Political. Suporta sila ngayon itong mga politiko na hindi naman, di ba? Na hindi naman nakakatulong sa Pilipino, bagkus makakatulong sa kanila. Kasi pag hinati mo nga Pilipino, pinag-away-away mo, then busy na yan sa loob. Hindi yan makikialam sa nangyayari sa labas kasi naghahanap siya ng kakampi from outside. Katulad ni Digong. Di ba? So, ngayon mga kaibigan, itong ginagawa ni Maharlika, nila De La Rosa, malinaw naman ito eh. Ano ba ang pinapupuntahan nito, anong pinatutungkulan nito, mga kaibigan?
Di ba? Eh, syempre si Bakin si Marcos, wala naman akong tutol doon. Ang problema mga kaibigan, kakahangad din natin minsan na gusto rin nating mapatalsik itong Marcos kasi hindi naman talaga nanalo yan kung tutuusin eh. Naniwala ka na meron niyang 31 million votes? Tingnan mo nga. Eh, yung pagrarally nga lang, nangungumbinsi pa yung mga propagandista niya, mga vlogger niya doon sa mga kakampik na sumama eh. Diba? Both of their sides, gustong gamitin itong hanay ng pink. Kaya magugulat ka, itong pink, dinidivide na rin nila ngayon. Diba? Titingnan mo. Yang Pink Nation, mga kakamping, ano ginagawa nila? Kinukumbinsi ng Maharlika na sumama kayo mga kababayan, kayo mga pink. Pagdating doon sa Marcos camp, sumama kayo mga kababayan, kayo mga kakamping. Di ba? Hindi po ba kayo nagtataka na dinidivide din nila, dinadamay nila tayo mga may prinsipyo at paninindigan? Eh ako hindi ako madamay dyan. Actually, hinahayaan ko sila na maglaban. Diba? Maglaban kayo. Parehas kayo may 31 at 32 million. Ba't hindi kayo maglaban? Ba't gusto nyo maging casualty ang pink? Di ba? Casualty ang pink niyan, mga kaibigan. Gusto nila maging casualty kayo. Sama kayo dyan. Bukas makalawa, hindi nyo namamalayan. Sumisigaw na pala kayo ng BBM! BBM! Di ba? Ganon po yan eh. Ganon ang kapupuntahan mo nang hindi mo namamalayan. So, bottom line, mga kaibigan, itong ginagawa ni Maharlika, ginagawa ng mga Maka Marcos na mga vlogger, eh dinidivide po yung pink. Huwag kayong magpadala dyan. Oo, tama na hindi dapat makabalik ang Duterte. Tama yan. Pero huwag kayong magpadala na magpagamit kayo sa Marcos kasi gagamitin talaga kayo dyan. Di ba? Doon yung makikita eh. Pag hindi kayo kumibo, malalaman ng tao na walang 31 million. Even si Duterte, walang 32 million. Wala po 32 million ng Duterte, mga kaibigan. Walang 31 million yung mga yan. Hayaan nyo sila magkagulo kasi sila lang naman ang mga ganid eh. Kaya nga sila nangungumbinsi ng mga pink supporter kasi mga kaibigan, wala silang supporter talaga. Pag nagkagulo sila mga kaibigan, actually, talaga namang noon pa, before election, sinabi ko na yan. Di ba? Everybody knows it. Di ba? Kasi marami naman na nagsasalita dito sa social media. Ako naman, di naman ako nagpapapanood ng karamihan sa kanila. Ever since before the 2019 election, sinabi ko na, pag natalo 8 diretso dito, si Bakto tuloy-tuloy to. Hanggang sa susunod na election ng presidential. Eh ano nangyari? Totoo. 2016 pa lang, sinabi ko na demonyo si Duterte. Si Duterte ang magpapabalik sa Marcos. Ano nangyari? Nagkatotoo. Nung 2019 election, sabi ko, pag hindi nagbago strategy ng 8 diretso, masisibak talaga sila dito. Pag hindi nagbago strategy ng oposisyon, kailangan gumamit sila ng same approach. Di ba? Eh, usually naman, lahat ng mga pinagsasabi ko online, nangyari naman eh. Rosas, Liwanag sa Dilim, Lenny, di ba? Nangyari mga ganung bagay. Sinabi ko yan eh. Di ba? Kinakanta-kanta ko pa nga yung Liwanag sa Dilim na yan. Later on, yung pala tema ng kampanya. Pinost ko na si Lenny isang Rosas. Si Rosas na nga ang nangyari. Oh. Pero yung style ng approach mga kaibigan, nung paglaban diyan sa social media, hindi po na-achieve. Kasi number one, mga kaibigan, meron pong nakuha na mga tanghanga. Di ba? May napulot naman sila sa akin. May napulot sila kung sino man ang nanonood sa atin. Di ba? Pero kulang. Ngayon, nagbabala ako 2019. 2022, nagbabala ulit ako. Pero wala eh. So, kailangan natin go with the flow. Kung ano yung gusto lang nilang masunod. Ano nangyari? Sinabi ko na sa inyo, di ba? Pandaraya na makakatalo kay Lenny. May solusyon sana doon, mga kaibigan. May solusyon sana doon. Kung naging maigting yung social media campaign. Kung naging maigting. Kasi sa actual, andyan ang pink eh. Sasama talaga yan. Kung naging maigting, talagang wala silang madadali na hindi sila makakapuno ng venue. Mahirapan sila kasi ceremonial na lang po yung election na nangyari eh. Yung pag-rally-rally. Kaya nga hindi na sila nagpapagod kasi alam na nilang mananalo sila eh. Hindi na po sila gumastos. That's in my own point of view.
That's my conspiracy theory dahil yan din ang inilapag sa atin nitong si General Eliseo Rio nung ginigest natin sila dito. Di ba? Na talagang may nangyaring anomalya, dayaan sa nakarang halalan. So, anong nangyayari ngayon sa bansa natin, mga kaibigan? Bottom line, na pagkikita nyo yung mga hearing na may mayor na tayong galing China, di ba? Chekwa. Sorry ah. Oh, sorry. Daldal ako ng daldal, naputol pala. Oh. So ngayon mga kaibigan, ito nga yung sinasabi ko, di ba? Ito pong China ay nakakapasok na, nakakapenetrate na dito sa ating bayan, mga kaibigan. Di ba? Nagpapaniwala kayo dyan kay Maharlika, doon sa mga Marcos. Mga kaibigan, tingnan nyo, kanino bang interes ang sinusulong ng mga yan? Ang sinusulong nilang interes, mga kaibigan, interes lang ng Marcos at Duterte. Asan ang interes ng Pilipino? Makikita mo, maganda sinasabi sa television, pero sa actual naman, mahal ang pagkain, mahal ang bilihin, nag-aaway sila. 2022, sinabi ko na sa inyo, di ba? 2019 pa lang, sinabi ko na pag hindi nagbago, ganito mangyayari. Oh, ganun din sa 2022. Ayan, tama nga naman. Ganun pa rin ang pattern, mga kaibigan, magpasa hanggang ngayon. They're still using yung kanilang propaganda machinery, which is social media. Di ba? Yung social media campaign nila malakas. Hindi po natigil ang kanilang social media campaign. Di ba? And talagang kahit sino manalo sa Marcos at Duterte, China will win. Kasi pag hindi po napagbigyan itong China, mga kaibigan, pag hindi po nanalo si Duterte, halimbawa, ang goal niya is still pag-awayin ng mga Pilipino. Kasi pag hindi nakuha ni Duterte goal niya, maniwala kayo sa akin, ang kinakatakot ko talaga dito, conspiracy theory ha, this is my own opinion ha, opinion lang to. Kinakatakot ko dito, may posibilidad na magkagulo talaga Pilipino eh. Di ba? So ngayon, kaya nanghihingi ng ayuda yung mga yan, humihingi ng suporta itong Duterte sa Pink, humihingi ng suporta itong Marcos sa Pink, kasi wala silang puwersa sa baba. Ngayon, kung kayong mga Pink, maloloko kayo dyan, kayo magiging casualty. Kasi napasama na kayo eh. Isipin mo yung paniwalang lesser evil si Marcos, samantalang pure evil nga siya, di ba? Di ba? Galit na galit kayo eh. Ganun din si Duterte. So bottom line, napasama na kayo. Ano na kayo, BBM na kayo. Pagka nagkagulo dyan, mga kaibigan, di ba? Pag nagkagulo po dyan, sino pong tatamaan? Pink. Ang Pink na walang kamalay-malay. Ang Pink na minamasama. Oh. Di ba, my friends? Yan po yung masabi ko lang sa inyo. Katulad nitong si ito, magbabasa ako ng komento, mga kaibigan ha. Katulad nitong si Jerry Correo. Sabi niya, ang Marcos lang ang nakikipaglaban sa Pilipinas. Mga kaibigan, sa totoosin lang, yung Visiting Forces Agreement, if you do your own research, pinanday po yan ng Administrasyon Aquino. Actually, nung kandidato pa lang si Bongbong Marcos noong 2016, actually 15 pa lang, kumapalag-palag na si Marcos tatakbo kasi siyang Vice President. 'Di ba? Sabi niya, bakit daw tayo sumasandal sa Amerika? Later on, nung nanalo na siya, Amerika lang din ang sasandalan niya. Noong panahon ni Aquino, mga kaibigan, nakikipag-multilateral approach itong si Aquino sa iba't ibang bansa para po tulungan tayo. Kasi kakaakyat pa lang niya ng kaso sa dahig. Dahil hindi tayo ginagalang ng China. So, nung inaakit pa lang niya yung kaso sa daig, pumupunta siya sa iba't ibang bansa, sa South Korea, sa Japan, pinupunan ng Marcos Duterte, hindi maggalahi yan eh. Di ba?
Yung kampo nila, puro pasama ng pasama sa Aquino na binibuild up noon, mga kaibigan, ng Aquino ang Pilipinas para tayo tumibay. Kaya nga po tayo nakabili ng 12 FA-50 fighter jets. In fact, mga kaibigan, doon lang tayo nagkaroon ng brand new. Doon lang tayo nagkaroon ng brand new FA-50 fighter jets na hindi po nangyari sa panahon ni Marcos Sr., kay Cory kasi sinalo niya utang ni Senior eh. Kay Ramos hindi po nila nagawa 'yun. Yung mga frigate ng Pilipinas, mga warship under Aquino administration po na pagbibili yan. And I can still remember na nagdo-donate po sa atin ng iba't ibang bansa ng mga second-hand nilang barko. May naalala ko na, panood ko sa TV noon kung di ako nagkakamali Kumibo yan Itong Marcos, sinabi niya, bakit daw tayo nagtsatsaga sa mga second-hand, mga bigay-bigay lang. Ngayon, ano bang ginagawa ng Marcos? Wala, di ba? Travel din siya. Ilang bilyon po ang pondo ng Marcos? Kung di ako nagkakamali, ilang bilyon? 1.4 billion. Travel alone lang yun. So ngayon, paano nakikipaglaban si Marcos, mga kaibigan? Gamit niya, mga kaibigan. Sumakay pa nga si Marcos sa FA-50 fighter jets na binili ng Aquino Google nyo. Marcos, BBM, ride FA-50 fighter jets. Di ba? Tuwing lumilipad nga siya ng bansa, inaalalayan pa siya ng FA-50 fighter jets ng Aquino. So, bottom line, paano siya nakikipaglaban? Yung visiting forces agreement, hindi naman siya nagpanday niyan. Hindi naman siya pumirma niya si Aquino. So, wala naman siyang sariling dala Actually, nung eleksyon, ang galing-galing niya. Siya lang ang pinakamagaling, hindi nga siya nakikipagdebate. Remember, wala pong kinasahang debate si Marcos na wala siyang advantage. Kumasa lang siya sa debate sa SMNI na siyempre, kaibigan nila si Kibuloy noon. Nag-double crossan sila ni Kibuloy. Nagtarantaduhan sila ni Kibuloy, di ba? Tingnan mo, hindi yan kumasa. May Google nyo balikan nyo yung history. Eleksyon, hindi kumasa yan. Siya pinakamagaling, pinakamaraming alam. Pero later on, anong ginagawa niya? Wala naman siya sariling foreign policy. Foreign policy ni Aquino yan Yung NEDA chief ni Marcos Jr. ngayon, NEDA chief ni Noynoy Aquino. Nalimutan nyo na ba? Kaya galit na galit si Duterte kasi daw dilawan ang nilalagay ni Marcos. Kasi nga, magaling Sa panahon lang ni Aquino tayo, nagkaroon ng kauna-unahang first investment grade rating. From Sickman of Asia, naging Rising Tiger of Asia tayo for the first time in history. Under Aquino administration, na minana ng demonyong si Duterte at inangkin-angkin niya. Di ba? That's economics. Si Marcos Jr. ang daming alam. May windmill kulang ipangako na lang yung windmill na ilalagay sa EDSA, mga kaibigan. Wala naman Paano nakikipaglaban si Marcos Jr. ngayon, mga kaibigan? Paano? Kung hindi sa mga aktivistang itong tulad ni Carpio, di ba? Matikas na matikas tumindig dyan sa West Philippines ever since. Kasi isa sa delegado si Carpio nung araw. Powerhouse ang pinadala ng Aquino, admin doon sa The Hague, sa the Netherlands, para labanan ng China. Di ba? Nung umorder si Aquino ng fighter jet sa Korea, hinaharang ng China, ayaw ng China na pagbilhan tayo ng South Korea. Ganon yun. So anong laban dyan? Wala siyang laban, pinaglalaban kasi lahat yan panday na. Yung mga ribbon na yan, sinusuot niya na lang sa sarili niya. Habang nagtatago yung mga kaso niya na hindi na mabawi ng taong bayan, yung mga ninakaw nung tatay niya, na minana nila. Kasi na-absuelto na isa-isa yung mga kaso Ang laki na nabawi ng unang PCGG. Ngayon naman, dahil nanalo na si Marcos Jr., kita nyo, ultimong yung buwis niya na hindi niya binabayaran sa BIR na pag-uusapan pa ba ng tao? Di ba? Sa mga katulad ni Ginoong Correo, bida si Marcos. Di ba? Kung gusto natin ng pondo, gusto natin ng pera, bayaran lang na Marcos yung mga utang nila sa BIR Di ba? Yung estate tax, hindi babayaran. Di ba? May ebidensya naman, yung dating Trump Tower, nabili na Trump Tower, na nasa pailalim ng hidden wealth ng Marcos yun.
Yung mga crony. Nung nanalo si Junior nga, pinaglalaban nila na itong IBC 13 sa mga Marcos daw yan. Gusto nilang subukan bawiin yung kung ano yung iniisip nilang kanila. Nagbabala na tayo eh. Eleksyon pa lang, sinabi na natin eh. Huwag niyong subukan, sisira buhay niyo. Pinangakuan lang kayo ng 20 pesos na kilo ng bigas eh. Di ba? Tapos ngayon, sasabihin natin nakikipaglaban sa Pilipinas. Kung iintindihin ko, baka kinakalaban niya Pilipinas, di ba? Hindi naman sa akin galing eh. Galing sa Team Unity. Kaisa-isang brand na binenta sa inyo ng Marcos Duterte, Unity. Hindi pa nila nagawa. Di ba? Remember mga kaibigan, anong plataforma ng Marcos Duterte? Kaisa-isa, Unity. Natupad po ba nila? Di ba? Ultimong kaisa-isang kanilang pangako, mga kaibigan, Unity na lang, hindi pa nila natupad, hindi pa nila nagawa. Imagine niyo yan. Di ba? Pares gani, di pares sakim eh. Isipin mo yung isa, nagko-confidential funds, samantalang nahihirapan ang mga magsasaka. Order tayo ng order, isda natin imported. Di ba? Palay natin, bigas natin imported. Samantalang nung eleksyon, napakagaling ni Marcos. Matindi. Di ba? Kanya lahat ng husay. Sabi, andito sa Pilipinas, malaki ang ating malaki daw yung potential, ganito, ganyan. Mga nuclear power, windmill, ang dami. Geothermal. Panoorin niyo yung vlog ni Marcos, ang dami. Di ba? Pagdating ngayon sa China, anong nakikipaglaban? Pag nagkagera, Ginoong Koryo, yung mga tulad mo, yung anak at apo mo, anak at apo ko, ako, ikaw, makikipaglaban tayo sa China. Si Mr. Marcos, Ginoong Koryo, andun, buprotektahan natin. Baka nga kunin ka pa niyang bodyguard niya eh. Habang nakikipagsaluan tayo ng bomba doon, ng mga missile, yung mga Marcos, gwardyado yan. Ang problema sa Pilipino, mga kaibigan, masyado tayong panatiko. Paratisismo ito eh. Hindi ko naman masisi. Nagkamali na sa Duterte. Paninindigan pa rin yung pagiging tanga. Marami pong ganun eh. Nagkamali na sa Duterte, sinabihan mo na, mali ka na sa Duterte. Baka naman pwede ka na magrobredo. Hindi, lugaw yan eh. Di ba? Ganyan po kabobo ang mga, sorry sad to say, ganyan kabobo ang mga Pilipino pagdating sa pagboto. Can you just imagine, walang ginawang masama sa kanila si Lenny. Sasabihan nilang lugaw. Si Noynoy, namatay na lang sa sama ng loob. Sa dami ng mabuting ginawa para sa Pilipinas, kabaliktaran pa lahat ng sinasabi tungkol sa kanya. Kaya tayo nakakarma eh. Kaya po nakakarma tong bayan natin. Di ba? Kasi hindi naman tayo marunong tumingin eh ng tama, ng totoo. Hindi tayo marunong magpahalaga ng tunay na pagmamalasakit ng mga tao. Ang gusto natin, binubola lang tayo. Laging ang mga vlogger na nangingibabaw sa social media, yung mga nagpapagalit lang na, magalit kayo, wala na kasiyahan eh. Yung mga Duterte, panahon ni Aquino, galit na galit. Lahat galit mula sa Cory. Ngayon, galit na naman sila kay Marcos ulit. Kasi daw nabudol sila. Samantalang sila pag nagsalita, napakatatalino ha. Sila yung mga sobrang tatalino dito sa social media, mga kaibigan. Diba? Nagliligaw ng landas. Yun. Ligaw na ligaw po ang mga Pilipino. Katulad nito, mga kaibigan, ganun din ang matindi to, si Rizal de la Cruz. Mali ka na, ika lang ang hindi. Ika lang ang hindi nakakita ang ginagawang magtatanggol. Mga kaibigan, sa totoo lang, kung presidente ka ng Pilipinas at hindi ka kumikibo para ipagtanggol lang yung bayan, makakasuhan ka ng treason. Diba? Kasi si Duterte nga, mga kaibigan, hindi pinagtatanggol Pilipinas laban sa China eh. Diba? Pero walang ginawa mga Pilipino eh. Diba? Ngayon, itong si Marcos, mga kaibigan,
Kailangan niya makuha yung simpatya ng mga tao, ng mga pinks, kasi wala naman talaga siyang totoong supporters. Wala siyang 31 million. Maniwala ka may 31 million siya, hirap nga siya magpuno ng venue ng rally niya. Yung mga propagandista niya, nagtatawag po na kung sino sasama sa kanila. Tanggapin niyo yung katotohanan, doon lang tayo sa totoo. Di ba? Napaliwanag ko na pati na inano yan, na hindi siya ang may panday ng mga kung ano nangyayari ngayon. Mas pasalamat tayo mga kaibigan kahit papano, meron pong Aquino na bago namatay, nagawa ang mga bagay na kung anong meron ngayon sa Marcos. Diba? Yung Visiting Forces Agreement, sayang eh. Kung natuloy ni Marrojas yung plano, magpo-procure pa ulit ng mga panibagong batch ng fighter jets. Can you just imagine we are trying to buy fighter jets? Ha? May second batch po yun from Korea and kukuha po tayo ng fighter jets from Italy. Ang ganda po ng plano ni Aquino nun. Binaboy lang ng tanimbala, binaboy ng SAP 44 na issue, ng mga tren na walang mga tulay na walang ilog. Yun lang ang kinasira na hindi naman mga totoo, mga walang kabagay-bagay, mga pang-isip bata na pamatay. Di ba? Karma ang bayan, na karma tayo dahil binaboy natin yung matinong tao. Siya, nananahimik na siya ngayon. Masaya na siya kung saan man siya. Kasi alam niya sa loob niya na ginawa niya ang nararapat. Di ba? Pero yung mga ibang Pilipino, mga kaibigan, yun, binababoy pa rin siya magpasa hanggang ngayon. Kaya kinakarma bayan natin eh. Kasi hindi naman kasalanan nila Aquino kung maging manatiling tanga Pilipino eh. In fact, itong mga Aquino, naniniwala pa sa Pilipino na matalino mga Pilipino and worth dying nga eh. Worth dying for, worth living for, and worth fighting for. Diba? Sabi ni Ninoy, Filipinos are worth dying for. Ano sabi ni Cory? Filipinos are worth living for. Ano sabi ni Ninoy? Filipino are worth fighting for. Diba? Grabe yung paniniwala nila sa Pilipino. Tapos ito lang, ito yung nangyayari, binababoy pa sila mga kaibigan sa ngalan ng personal na interest. Mayaman yan, yung mga pagdikit ka sa Marcos, dikit ka sa Duterte, yayaman ka. 'Di ba? Mayayaman sila. Pero supporters, tingnan mo, hanggang pasayaw-sayaw lang na mga nakatsinelas at nakapaa. Di ba mga kaibigan? Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Tingnan natin yung ibang komento dito. Sabi nung sabi ni Cor, tanggalin mo ang ginagawa mo. Ba't ko kailangan tanggalin? Kahit papikit, alam ko. Di ba? Lahat yan, minana niya eh. It's not him. Yung Visiting Forces Agreement, aralin mo. Hindi mo kailangan tingnan. Ang kailangan mo, intindihin mo. Naintindihan mo ba? Na yung Visiting Forces Agreement, pinanday ng Aquino administration. Kaya merong nagagamit ang Marcos ngayon dahil pinanday ng Aquino administration. So anong bago doon? Wala naman siyang bagong strategy. Gaya na sinasabi niya nung eleksyon. Asan yung strategy niya? Na kanya? Wala. May bago ba siya pinakita? Wala. Visiting Forces Agreement na sinasandalan niya. Yung multilateral talks kay Aquino din yan. Aquino went to the ASEAN nation and encourages itong ASEAN nation to go to draft a conduct dyan po sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Hindi po gumawa ng Code of Conduct ang ASEAN nation noon kasi bago pa lang, sariwa pa. Hindi pa nakikita ng ibang mga malalaking member ng ASEAN nation na kailangan yun kasi ayaw nilang ayaw nilang maging bias against China. And daw nakikita nilang nilalamon na rin sila ng China katulad ng Indonesia, kumikibo na rin sila. 'Di ba? Ganon yun eh. Ngayon nakita na nila na pati sila titirahin na ng China eh. Oh. Di ba? Alam niyo mga kaibigan, sa akin,
itong nangyayari ngayon, dalawa lang naman pagpipilian nyo eh. Di ba? Anong gusto nyo? Mag-Marcos o mag-Duterte? Mamili lang kayo dyan. Di ba? Ako kasi, mga kaibigan, I'm still standing on my principle. Di ba? Wala ka namang, ano dyan eh, wala kang kakabigin dyan. Wala kang kakabigin dyan. Pagka natalo ni Duterte ang Marcos, talo ka pa rin. Pag natalo ni Marcos ang Duterte, talo ka pa rin. Bakit? Ano na ba naidulot? Kaya nga nagagalit ang camp ng Duterte sa tingin ko sa conspiracy theory ko eh, mga kaibigan. Kaya siya nagagalit kasi nga nasusolo yung mga negosyo katulad yan, sinasabi nila Maharlika, smuggling. Eh bakit hindi ka maniniwala minsan kasi bigas natin imported. Isda natin imported. Asan ang solusyon dyan? Wala namang 20 pesos na kilo ng bigas. Magkano bigas mo ngayon? Di ba? Kaya ako, mga kaibigan, sa akin whether may kanya-kanya tayong desisyon. Di ba? Ako naman, agree ako pagdating sa politics na makimix breed itong mga dating oposisyon. Kailangan nilang maghiwalay. Di ba? Sinuggest ko naman yan. Last time, nung ako ay nag-live stream, sinabi ko sa inyo na kung aalokin itong si Mar Rojas ni Marcos na sumama sa kanyang ticket at si Trillanes, which is Marcos din, okay sa akin yun. Ano ba sinabi ko? Hindi naman natin kailangan iboto lahat ng nasa ticket nila. Iboto nyo lang si Trillanes at si Rojas. Diba? Ganun sana yung sinasabi ko. Pero para totally, mga kaibigan, malimutan nyo kung saan kayo nakatayo, bukas makalawa, mapapatawad nyo, Marcos, tama lang yun. Pero yung bukas makalawa, kasama ng pagpapatawad nyo, yung pagkalimot dun sa mga atraso ng ama niya sa bayan, asan ang pagbabago dun? Asan yung ginawa mong pakikipaglaban? Di na sayang lang din. Sigaw ka ng sigaw noon nung election na ayaw mo kay Bleng Blong, ayaw mo kay Marcos. Later on, dahil nagkaroon kayo ng common grounds against Duterte, sang-ayon ka na rin sa kanya. Hindi ko naman sinasabi na porket hindi ka sang-ayon kay Marcos, magiging pro-Duterte ka na. Ang sinasabi ko lang, mga kaibigan, mas better choice pa rin yung manahimik ka na lang. Hayaan mo sila kaysa maging casualty ka pa. Di ba? Sa totoo lang, mga kaibigan. Di ba? Kaysa maging casualty ako, hayaan ko na lang sila dyan. Kung tutusin, mga kaibigan, isa pong bagay na nakakatampo sa hanay ng mga kakamping. Pag niyaya mo, mga kaibigan, ng kakamping na ipaglaban natin si Leni Robredo dahil dinaya siya, meron pong logical basis itong grupo ng TN Trio nila General Rio na ipaglaban yung electoral reform. Pag niyaya mo ang kakamping, lumabas tayo. Tingnan mo ang kakamping, lumalabas ba? Di ba hindi sila interesado, mga kaibigan? Wala pong tulong mula sa kakamping. Kukunti lang, mabibilang mo sa daliri mo. Subukan mo. Sabihin mo si General Rio, samahan natin na magkaroon ng electoral reform ang COMELEC kasi dinaya si Leni. Sinasabi niya na, ganito Mike, ganito nila dinaya si Leni, ganito nila dinugas yung nakarang eleksyon. Pero mga kaibigan, ang kakamping tahimik dyan. Ngayon mga kaibigan, magugulat ka na drive yung ibang kakamping na mamili ng lesser evil. Which is mga kaibigan, may chance tayo na baguhin ito at itama lahat sa pamamagitan ng electoral reform. Di ba? Yun ang hindi ko maintindihan sa iba nating kahanay, mga kaibigan. Mas gusto nilang sumama ngayon dahil mas konti lang daw ang kademonyuhan ni Marcos. Di ba? Alam niyo mga kaibigan, yan yung sinasabi kong strategy na divide and conquer. Dinidivide itong pink ngayon, napasok na rin sila noong naratiba na may nag-aaway. Later on, mga kaibigan, hindi naman alam ng pink na baka sa dulo,
Sila-sila lang din na magkita sa finals, Duterte Marcos pa rin, mag-unity. Di ba? Ngayon, naloko ka ngayon. Di ba? Doon ka na ngayon magsisisi sa uli, bakit ako nagpaloko? Kasi wala ka namang garantiya eh. Wala kang garantiya, mga kaibigan. How can you guarantee na si Marcos, anong ipinaglalaban? Paano ka ipinaglalaban ni Marcos? 'Di ba? Alam mo na nga eh. Alam mo na nga ng travel fund niya napakalaki. Travel fund lang 'yun. 'Di ba? Alam mo na nga na mahal ang bilihin, wala naman nagagawa. And yet, bukas makalawa, supporters ka na niya. Di ba? Ako wala po akong ano sa inyo. Baka sabihin nyo kayo masyado kung ika nga, baka kayo mag-isip na masama sa akin. Malaya po kayo kung ano pong magiging pasya nyo. Di ba? Ako naman nandito lang, nagbibigay ng akin ding sariling ako naman po nagbibigay lang ng sarili kong pananaw na baka mapagnilay-nilayan nyo. Di ba? Ganun yun eh. Kaya mahirap po kasi na minsan nadadala tayo ng ibang mga puwersa. Nang hindi mo namamalayan, natatangay ka na ng alon. Di po ba? Yun na naman yung akin dyan. Sabi naman ni sino pa nandito? Ayan, yung mga pogo, di ba? Yan nga yung ating sana. Yung ating dapat natutukan. Di ba? Yung pogo, dumadami. Di ba? Sabi ko naman, mga kaibigan, kung nalimutan na ng pink, kung ano yung kung paano sila niloko, bakit pa tayo boboto next election? Di ba, mga kaibigan? Di ba? So, kung nalimutan nyo na kung paano kayo niloko, sayang naman yung effort. Next year, election na naman. Next year, mga kaibigan, Marcos na yung iba sa atin. Maniwala ka, yung iba dito, na mga kakamping, sa ayaw nila at sa gusto, magugulat sila eh. They have to choose Marcos na. Kasi sino bang di ba? Wala naman pating mananalo, mga kaibigan eh. Kasi nga, hindi pa rin naman natin control yung makina. Hindi mo naman alam kung tapat na ba yung makina o hindi. Di ba? Yun eh. Sabi ni Juanito Balagtas, Bob, sorry pala nasulat comment ko, nagkamali ako doon. Dapat namin na ilagay na basa ko kasi reply. Ganun ba? Tulad nito, sabi ni sa F-50 jet bought by Aquino are only for training for the F-16, not to be fitted by missiles as fighter jet. That's preparation for F-16. Yeah, actually that's an actual training jet, no? Yung FA-50. Ang meron pa po tayong meron pa pong training jet din na binili pa. Mga brand new din 'yon kasi yung atin pong Air Force puro nga lang daw air, wala namang force. So maliban doon sa FA-50, bumili pa po si Aquino na mga fighter na mga pilot jet na pwede pong mapagtrainingan, makapag-ensayo yung ating tama po yung sinasabi nito, for F-16. F-16 kasi, mga kaibigan, yun yung bibilin sana ni Aquino from Italy, kung hindi ako nagkakamali. Bibili sana si Aquino ng F-16 from Italy kasi mas mura. So, can you just imagine? Ang ganda kaya nung umalis si Aquino, mga kaibigan, may iniwan po siyang 1 trillion pesos cash kay Duterte.
Ganun po. May iniwan pong 1 trillion pesos cash on hand kay Duterte. Na si Duterte naman, unang taon niya mga kaibigan, from 3.4 trillion na utang, 3.7 yata, no? Okay, if my memory serves me well. So, 3.4 trillion na utang from Marcos to Aquino Noynoy. Kasi inutang ni Marcos Sr. Binabayaran natin Tapos, hindi makautang si Cory. Ang nangutang, itong si FBR. Hindi rin siya makautang noon kasi baon pa rin tayo Pagdating kay ERAP, wala namang economics si ERAP. Nagkapera lang sa weteng. Pumasok si GMA for 9 years, binaon ulit tayo sa utang. Kaya naging 3.4 trillion ang utang ng Pilipinas hanggang sa panahon ni Aquino. Pero napa-stop yun ni Aquino. Napa-stop niya yun doon. Napababa niya yun, na-maintain niya yun. Pagpasok ni Duterte noong 2016, after a year, ginawa ni Duterte yung 3.4 trillion na utang na Pilipinas, naging 6.7 trillion. Doble, di ba? Tapos natuwa mga tao. Ngayon, yung 6.7 trillion, pag sinasabi na ng mga DDS yun, sasabihin nila kay Aquinong utang yun. Di ba? Ang ganda na propaganda nila. Naloko mga tao sa kasinungalingan. Bago umalis si Duterte, iniwan niya kay Marcos na utang, more or less, magkano? 13 trillion pesos. Ngayon, pagpasok ni Marcos, after a year, magkano na utang natin? Running up to 16 trillion na. Pagbaba ni Marcos, mga kaibigan, nakikinikinita ko, nasa 21 trillion or pataas na yan, 20 trillion up na yan Yung utang ng Pilipino. Sino ang bida? Sino nakikipaglaban? Si Marcos ba? Sino kasi magbabayad yan? Yung Marcos, yung anak na Sandro, lahat ng anak nandun na sa mga private school sa ibang bansa, nag-aaral sa Australia, di ba? Yung mga anak ni Amy, magaganda kinabukasan. Pero yung mga anak mo, magbabayad ng utang. Sino po ang presidente na nagpabaon sa atin dyan? Duterte, Marcos, yung si Kite, di ba? Pamilya ng mga Duterte, ang daming mga franchise ng kung ano-anong franchise. Di ba? Imagine mo? Ang daming franchise ng mga negosyo. Yung mga anak ng mga botante nila, mga kaibigan, ayun, hikahos. Diba? Mabuhay ang mga Leonor, my friend. Thank you, my friend. Siyempre, kaibigan ko yan Oh. Diba? Magbigyan natin to siya, Sabi ni Music Lover, si Waldy Carbonell lang isa sa una nakipaglaban sa gobyerno ng China. Actually, mga kaibigan, naalala nyo si Apuang? Si Apuang po, nilagyan niya ng kotse, yung kotse niya, nilagyan niya ng Pacquiao China. Yung nag-viral, nag-trending, yun si Apuang. Ngayon mga kaibigan, kung sino man po ang nauna, hindi na po natin dapat pang, di ba, para mag-discredit tayo ng ibang kung sino nauna o nahuli. Pero ang totoong labanan po na nangyari, na nagkaroon tayo ng tagumpay, under Aquino admin. Siya kasi, admin niya yung nagpadala po ng delegation dun sa daig, sa Netherlands. Nagkaso po yun nanalo tayo. So, yun ang tunay na laban. Kasi nilabanan niya ng tamang paglaban. Hindi lang minumura, hindi lang pinoprotesta, di ba? Nilabanan niya ng tunay na laban. Kumbaga, naipagsuntukan talaga si Aquino. Na meron siya makukuhang titulo, belt. Yung belt ng mga boxer, ganun. So, yun talaga ang unang laban, mga kaibigan. Di ba? Yun. Yung unang titulo natin. Tsaka nakapagbigay talaga Sabi naman ni nag-unite na po ang ibang dilawan tsaka loyalists. Productive po ba maghukayan? Sabi niya. Mga kaibigan, alam nyo, mga kaibigan, maganda yung word na sinasabi ng Marcos lagi, move on. Pero pag, mga kaibigan, sila yung gumagamit ng mga kasalanan ng Aquino, di ba? Okay lang yun Nagamit na kasi nila. So ngayon, nakapanira na sila. Whereas, hindi natin na-address yung mga pagkukulang nila. Yung mga kasalanan nila, hindi natin na-address. Ngayon, hindi na daw makakatulong ang hukayan. Mga kaibigan, remember,
na wala namang dilawan na ng gugulo ngayon. Wala pong Aquino na nanggugulo sa kanila and yet hindi nila maayos ang bansa. Ngayon, ang gusto lang nila mga kaibigan, bakit kailangan mo yung mga tao na sasama sa'yo sa rally, susuporta sa'yo? Kasi ang tao mga kaibigan, susuporta ng pusa yan kung nararamdaman nila, mura ang bilihin. Mura ang pagkain. Gumagaan ng sistema ng pamumuhay. Yung cost of living natin mahal eh. Magkano ba minimum ngayon? 1,000 mo, pag nabariyahan, wala na eh. Mamaya ng gabi. Bariyahan mo 1,000 mo sa umaga, mamayang gabi, pagbalik mo, magkano na lang tira niyan? So ngayon, gusto nila, mabusog tayo dun sa, tama na kasi nagkakaisa na tayo ngayon. Pinagkakaisa na tayo ni BBM. Strategy din yan ng tatay niya eh. Na bagong lipunan nagkakaisa, di ba? Nabubusog na ngayon yung tao dyan, na parang okay na lang to. Di ba? Kalimutan nyo na yung ibang problema. Parang ganon. Oh. Yun eh. Si paring Ratsky Bonanza, sabi ko sa inyo, si Ratsky Bonanza eh. Sabi ni, sabi ni Juanito Balagtas, kaya sabi ko nga sa mga DDS na galit kay BBM ngayon, magdudusa kayo. Dahil binoto nyo, di ba, unity kayo kahapon. Di ba? Yun na nga. Unity sila eh. Tapos ngayon, di ba, tayo idadamay. Alam nyo, nag-unity kayo eh. Tapos idadamay nyo kami sa awayan. Di ba? Awayan nyo yan eh. Kami, mga kaibigan, ito masakit ha. Pag nagkagera sa China, sasabihin ba nila na, ito, hindi naman to, ito mga kakamping, hindi naman supporters ni Marcos to o ni Duterte to. 'Di ba? Ito dapat hindi sumali sa gera to. Hindi naman ganoon eh. Pag nagkagera mga kaibigan, baka nga mauna pa lahat ng kakamping na rekrutin ng mga yan eh. Frontline kayo dun oh. Labanan nyo, 'di ba? Hindi naman mamimili yan kung kakamping ka anong kulay mo eh. 'Di ba? Oh, paglaban ng gera, laban ka na doon. Sabi ni ito pagbibigyan natin to. Sabi ni Logic Walker, hindi na nga host, natuto na po tumingin ng tama uli, pero magsumbatan o kayan, hindi po ba pwedeng mag-fresh start, no? Alam po ninyo mga kaibigan, nagpe-fresh start naman na tayo. Ang problema, mga kaibigan, ganito kasi yan. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Kanino bang sinabi yon? Sino nagsabi noon? Rizal, di ba? To foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the book that tells of her past. Kaya yung sinasabi mo, kaibigan, binabali mo yung sinasabi ni Rizal. Di ba? Wala po tayong mararating kung hindi tayo lilingon. Hindi natin makikita kung ano pupuntahan natin sa hinaharap kung hindi natin bubuksan yung aklat ng ating nakalipas. Kasi guide po yun eh. Para hindi na tayo magkamali. Gusto kasi ng iba sa atin, kalimutan na lang natin yung nagdaan. Yan po style ni Stalin eh, yung mga diktador. Ni Stalin at ni Hitler. Alam niyo mga kaibigan, itong si Stalin at saka si Hitler, gusto nila burahin yung mga aklat. Stalin created his own book. Gusto ni Stalin burahin lahat ng aklat ng kasaysayan ng Russia. And then, ang babasahin na ng mga Ruso, yung sarili niyang aklat, yung sarili niyang pagtuturo, yun yung komunismo. Kasi yun ang offer niya sa Russian eh. Kalimutan na natin yung masasakit, mapapait na nangyari. Di ba? At magsimula tayo ng panibago. Yan din ang in-offer ng ng Nazi eh. Ganyan din in-offer ni Hitler. Gagawa tayo ng panibagong mundo. 'Di ba? So, hindi sila natuto kasi nga binubura yung kanilang aklat. Unang sinunog ni Stalin yung mga aklat ng kasaysayan. Later on mga kaibigan, kasi nag-react yung mga tao, paano tayo nito, matututo? Kung buburahin mo yung mga aklat na yan. Di ba? Nag-react. Anong ginawa ni Stalin? Sunod niyang sinunog mga tao na.
Una niya sinunog libro, sunod tao. So, mga kaibigan, dito walang kailangan sunuging aklat. Sunugin mo lang yung alaala ng mga ng kumbaga ng mga natatandaan mong kasamaan ng mga taong naandyan ngayon. Di ba? Next time, pattern yan eh. History repeats itself. Next time mga kaibigan, kapag nakikita mo hindi na rin tama to, pag pumalag ka, sunog ka na. Anong ginawa mo? Pinahaba mo sungay ng demonyo. Pinahaba mo buntot at sungay niyan. Habang ngayon, kasi mga kaibigan, ang demonyo mabait sa simula yan. Kasi wala pa siyang lakas na naiipon eh. Kapag naipon niya na, yung sufficient enough ng power niya, doon ka na niya pakikitaan ng pangil niya. Doon ka niya kakagatin. This time, alam nyo, estilo ng kasamaan yan eh. Linlangin. Pain yan eh. Di ba? Mabait muna yan. Pero bukas makalawa, sinasakmal ka na niyan. Actually, habang pinapakain ka niya sa palad niya, di ba? Hinahanda naman niya yung itak na ipangkakatay sa'yo kasi pinapalaki ka lang niya. Susunod, lalamunin ka rin niya. Di ba? Para lumapit yung mga tao sa kanya, lulukuhin niya mga tao. Later on, wala nang taong tututol sa kanya. Anong plano? Pasunurin na lahat ng tao sa kanya. Lahat ng tao sasayaw na sa palad niya. Ganyan ang estilo ng mga diktador, na mga may isip ng mga masasama. Di ba? Babaitan kayo niyan. Di ba? Walang kaibahan yan sa kaibigan na napakabait. Later on, mga kaibigan, utangan ka niya ng utangan hanggang sa matigang ka. Kapag ka sinisingil mo na, masama ka pa. Buti sana kung isang beses ka lang inutangan, hindi ka nabayaran eh. O buti sana kung makita mong talagang naghihirap siya eh, at hindi na nangungutang. Pero ito, iba eh. Di ba? Hindi ka na umuunlad, ginagastos pa niya pera mo. Kasi kaninong pera ba yung nasa kaban ng bayan? Pera ba yan ng mga politiko? Hindi. Pera natin yan eh. Ang mga politikong nandyan, nakikipagkaibigan sa atin. Di ba? Kinakaibigan tayo ng mga politiko. Para magamit yung buwis mo, buwis ko, buwis nating lahat. Pag nagamit na nila yung buwis natin, mga kaibigan, sino nakinabang? Tayo ba? Pag pinabalik mo sa kanila, ibabalik ba nila? Hindi. Nangutang sila sa ngalan ng mga Pilipino, sa ngalan ng Pilipinas. Sino ba magbabayad? Sila ba? Hindi. Pagkatapos ng termino nila, mayayaman sila. Sino ang may utang? Sila ba? Hindi. Di ba tayo? Ngayon, mga kaibigan, kung sasabihin natin kalimutan na lang natin yan, hindi. Hanggat hindi nagagalit ang Pilipino, may susunod yan. Gagayahin yan. Bakit kamo? Yung tatay ko ganyan din eh. Di ba? Yung ibang pamilya, makikita yung matalinong pamilya. Ang laki ng kinita ng pamilya na yun. Gayahin natin, di ba? Kasi nga, sinasabi ng mga Pilipino, patawarin na lang natin to. Mag-fresh start na lang tayo. Accept na natin siya. Di ba? Mapagpatawad mga Pilipino, malilimutin yan eh. So, naaabuso. Kaya tayo naaabuso. So, yun lang naman sa akin dyan. Kung gusto talaga natin ng fresh start, mga kaibigan, napakasimple eh. Kung lahat ng Katoliko nga lang magkaisa, rally in front of COMELEC, and then what? We signed a people's initiative, urging and forcing COMELEC to declare a snap election. Pwede natin gawin yun eh. Kung ang boses ng tao, ng bayan, lahat ng mga matatapang sa social media lalabas, pupunta sa harap ng COMELEC, gagawa ng petition para magdeklara ng failure of election or snap election, pwede. Doon tayo makakapag-fresh start, then kunin natin kung sino na yung mga karapat-dapat na tamang kandidato na mamuno. Yun yung fresh start. Problema kasi, mas okay na tayo dun sa lesser evil eh. Di ba? Sabi ni,
Kalimutan nyo na lang daw ang ginawa sa Aquino. Ayan ang sinasabi ng iba. Sabi ng aking kaibigan, si Rayman, sabi niya, Mab, nakikita ko mga BBM vlogger na makikiisa na daw sa rally sa 17. Ewan ko sa kanila, mga kaibigan. Alam mo, my friend, ba't pa natin sila pag-iintindihin? Di ba? Sa akin, ang hirap na nga ng... Alam nyo, mga kaibigan, sabi nila sa akin, di ba? Desperado ka, gusto mo lang magkapera, bayaran ka, ganun ang sabi nila sa akin. Kaya nga po ako hindi makapag-vlog ng katulad nila Maharlika ng mga BBM DDS vlogger Bakit ka mo? Ako ba, masasabi ko ba yon? Pag nagsabi ba ako sa inyo na kailangan ko pa nga punuin yung pambayad ko ng bahay Pambayad ko ng credit card, pambayad ko ng mga loans ko, di ba? Wala akong ganun. Di ba? Pero tingnan nyo sila Maharlika, Sila yung ibang mga vloggers dyan. Pagka Marcos Duterte susuportahan mo, ang bilis Actually, sinasabi ko rin na mabuti pa yung mga bagong sulpot na mga nag-aantay Duterte Marcos o pro kakamping. Mayayaman May mga sariling pera. May mga pampuhunan Di ba? At saka may sumusuporta sa kanila. Si Mab na Kalbong to, 2016 pa to nandito. Ang nakuha ko mula 2016, panlalait, dusta, mura, pananakot, pagbabanta. Yan ang mga nakuha ko dito. Yan ang pinakamalalaking nakuha ko, suporta. Pagka nangingi ka ng dito, gusto mo, di ba yung sila Banat Bay, grabe nun, yung 2016 lalo, grabe kung suportahan ng tao, milyon-milyon talaga. Kasi kada isang padala, 1,000 sabihin mo na, sa araw-araw na nagla-livestream lang siya, magpadala ng Gcash sa kanya ng 100 tao ng tingin 1,000, 100,000 din Di ba? Kaya lumakas sila Lumakas. Di ba? Dito hindi, kailangan... anong gagawin mo ngayon? Lumabas ka muna ng pagla-live. Huwag ka muna mag-live. Gagawin mo ngayon, maghanap buhay ka. Kaya ang ginagawa ko dito. Sila, may mga bayad yan, pare. Sigurado yan. Ako ba? Pag sumama ba ako, iisipin na naman ng mga tao na may mera ka na naman. Pagparinig ka nga lang dito, wala kang pamasahe, brad Di ba? Pag-iisipan ka na dito Ang hirap po ng maprinsipyong tao. Mahirap ang kalagayan ng maprinsipyong tao. Yung sa naniniwala sa prinsipyo, napakahirap. Namamatay pong puti ang mata tirik ang mata. Yung mga mabubuting tao, tingnan nyo, naniniwala kayo kay Kapersi na boses siya ng katotohanan. Tinatay lang. Di ba? Mahirap po. Mahirap maging Diba? Kaya nga sinasabi ko, ako ordinaryong tao na nga lang ako Diba? Kaya mahirap mabuhay sa prinsipyo, mga kaibigan. Hindi ka sisikat. Pero kung katulad yan, tingnan mo, yung isang babaeng maitim ang kilikili na bungi na nakita natin 3 months, 6 months ago, na ang upuan niya halos sira-sira. Diba? Yung Alicia, sira-sira upuan. Nung nagsisimula natin siya nakita. Bahay niya, background niya. Di ba? Ngayon, tingnan mo, after 6 months lang, mga kaibigan, naka-braces na Ang ganda na ng itsura ng mukha niya ngayon. Malinis na, pino na, meron na siyang pang-facial. Di ba? Mapera na, may gadget na magaganda. Samantalang mga kaibigan, ako 2016 pa dito, hindi man lang ako yumaman dito. In fact, ang nakuha ko dito, demonetization. Demonetize ka, re-report ka ng mga DDS BBM nun Di ba? Yung unang mga page ko, nagsakripisyo ako nun. Take down ka talaga nila. May mga taong nalulukot sila noon, take down noon yung mga page ko. Di ba? Hanggang sa ngayon, nararanasan ko pa rin yan Kasi mahirap ka sa tao. Wala pagka medyo makatotohanan ka, talo ka
Bihira po, kukunti lang ang sumusuporta sa makatotohanan, sa maprinsipyo. Oh, bihira lang po ang sumusuporta diyan sa mga ano. 'Di ba? Oh, tingnan mo to si ano, si Me and My Music. Correct po, Sir Mab, di naman talaga pinaglalaban ni Marco ang Pilipinas yan. Yan din sinabi ko na misinterpret ng mga dying and hard royalists yan. Hindi naman talaga. Oh, sabi ni Marby, Sabi ni Marby, Mab, ano bang gustong gawin namin kakamping saan kami tatayo? Actually, madam, no, o kakamping, sinabi mo na saan kaming mga kakamping tatayo. Yung word po ninyo na kakamping, ginamit nyo yung kakamping So, kung tatayo ka sa Marcos, ibig sabihin, kakamping ka na pro Marcos. So, kung kakamping ka lang dapat. 'Di ba? Kung tinuturing nyo pong kakamping ang sarili nyo, diyan ka lang sa hanay mo. 'Di ba? Kaya po napapasok yung kuta ng kalaban Tingnan nyo po, may mga taong, 'di ba? Napapasok ng kalaban yung kuta ninyo. Kasi may mga nangiiwan po ng posisyon nila Sinabi ng hepe, sinabi ng general, huwag kang aalis diyan. Take your position, whatever happens. 'Di ba? Hold your position. Sabi na sundalo ng yun ang ibinabang utos ng kanyang superior. Ang ginawa, umalis. Patay. Butas ngayon yung daanan. Patay silang lahat. Yung ibang kasama na nakatalikod, patay. Importante po yun. So dapat, kung may prinsipyo ka, kung ako nga lang po tatanungin nyo, saan ba ako dapat tumayo? Kung ikukumpara ko po kalagayan ko sa mga vlogger ng mga Marcos at mga Duterte, di hamak po na mas malaki pong kikitain ko. Ako po, maraming matatalinong kakamping pag hindi nagustuhan sinasabi ko dito, mga kaibigan, pag hindi nagustuhan ng sinasabi ko, aalisan ako ng pink Di ba? Pag hindi nagustuhan, sasabihin sa akin, kasi hindi gusto yung sinasabi Di ba? Ika-cancel culture ka pa. Di ba? Kaya ang point ko, kung ako tatanungin, may nagtanong kayo, saan po kayo? Kung ako tatayo, mga kaibigan, mas masarap tumayo dun sa pro Marcos, sa pro Duterte. Bakit kanyo? Magiging milyon yung subscriber ko Magiging hundreds of thousands ang subscriber ko kaagad. Bakit kanyo? May suporta yun Meron silang farm, may opisina silang gumagawa ng pagtulong sa mga pro vloggers nila. Kung pro Marcos ka, may tutulong sa'yo. I-share ka nila. Kung pro Duterte ka, i-share ka din nila. Papatrendingin ka nila. Bibigyan ka pa nila ng suporta. Ano kailangan mo? Pera ba? Hindi mo kailangan magsalita. Hindi mo kailangan makiusap. Kung ako tatanungin, yun ang best decision. Lipat ako sa kanila kahit saan dun. Tingnan nyo yung walang kakwenta-kwentang vlogger na Marcos Duterte, ang yayaman. Mga putyo-putyo, saan galing? Sa squatter. Di ba? Makakita ka nung cup ninyo, Barsaga, ano itsura niya noon? Di ba? Anong itsura ni Cup ninyo, Barsaga, nila Banat Bay? Ano itsura nila noon? Mga kaibigan, tingnan nyo sila, kumpara nyo sa mga katulad ko. Ako, magpapagod pa kami At tulad ko, papagod pa ako kung saan pa ako hahanap ng pera na pambayad ko sa dapat kong, di ba? Ultimo pagla-livestream na to, minsan ipapakiusap mo pa para matulungan ka Kailangan mo pa makiusap para matulungan ka. Pag nakikiusap ka, pag-iisipan ka pa. So ako,
Kung ibabalik ko tanong, ako, saan ba ako dapat tumayo? Kung yung kakamping nga, gusto nilang tumawid eh. Ako, wala akong pinipigilan sa lahat ng mga tao. Kanya-kanya po tayo. Di ba? Yun eh. Kanya-kanya po tayo. Desisyon nyo yan. Pamamaraan nyo yan, kayo po masusunod. Ngayon, yun lang yung point. Kung ako nga, ibabalik ko lang sa inyo eh. Ako, saan nyo ba ako gustong tumayo? Gusto nyo ba maging kakamping pa ako? O gusto nyo sumama na lang din ako sa BBM? Kasi kung subscriber, followers ang hanap ko at suporta, ang pera nasa Marcos. Ganon din, kung magdo-Duterte din ako, nandun din ang pera. Wala pong pera sa pagiging pink. Pag vlogger ka, kailangan mong utuin yung mga pink. Laging yung gusto lang nila yung maririnig nila. Para hindi sila magalit, huwag ka magsalita ng real talk. Uutuin mo lang lagi. Masasarap lang lagi ng maririnig nila. Kasi, kahit mayaman ka na, dito kahit may kaya yung tao, bibigyan ng tulong ng pink yan. Magdodonate ng pink. Basta wag mo silang lalabanan yung kanilang wag salungat. Ganun po yung real talk. So, hindi ko naman po sinasabing kayo yun. Pero, di ba? May mga ilan. Kaya, yan lang po sa akin. Kapag binalik ko yung tanong ko sa inyo, gusto nyo po ba mag-BBM ako? Sagutin nyo nga po ako. Ano pong gusto nyo? Saan ako tatayo? Sa Duterte o sa Marcos? Baka bukas makalawa, pag nag-promote ako ng BBM, magalit sa akin ng pink. Di ba? Kasi sasabihin ko, less evil si BBM. Kung paano kung kausapin ko si Maharlika? Maharlika, matutulungan mo ba ako? Lilipat ako sa inyo. Ipopromote ko si Digong. Magla-livestream tayo. Di ba? Maharlika, mag-collab tayong dalawa. Matutulungan mo ba ako? Hindi nga po. Sa halimbawa ko lang to. Di ba kasi si Maharlika, tingnan nyo, milyon ang views. Isang video niya, hundreds of thousand ang views. Bakit ako nagtsatsaga dito sa inuupuan kong to na ang nanonood lang sa akin? Di ba? Minsan napuputol-putol pa kasi alam nyo naman na hindi naman sophisticated ang internet ko. Hindi naman sophisticated yung mga gamit ko sa pagbablog. Di ba? O problemahin ko pa yung pambayad ng mga utility bills ko para lang makapagpamulat ng tao. Kung pumunta ako kay Maharlika, email ko si Maharlika, isang email lang eh. Di ba? Maharlika, tulungan mo ako pagtatanggol natin si Digong. Gasino ba yung mag-guest ako kay Maharlika gabi-gabi? Di dadami ko anong followers niya, subscribers niya, magiging subscribers ko. Ilang milyon po yung pink? 14 million. Ilang pink po ang nakasuporta sa akin? Di ba? Maharlika lang ang susi. Gusto nyo, pumunta rin ako sa kabila eh. Email ko lang si Lisa Marcos eh. Ma'am, I need your help. Email ko si Amy Marcos eh. Ma'am, I need your help. Lalamunin ko yung prinsipyo ko. Lulunukin ko na lang. Sasabihin ko sa kanila, I need your help. Mukhang na mali yung paniniwala ko tungkol po sa mga Aquino. Mali ang paniniwala ko tungkol sa oposisyon. Mali po ang pinuntahan kong sinuportahan kong kakamping. Kasi yung pink, hindi naman ako sinusuportahan. Sabihin ko lang kay Amy Marcos yan eh. Sa email. O kay Lisa Marcos. Ma'am, yung pink hindi ako sinusuportahan. Aba, matutuwa sila kasi maiinis kayo. Yung hanay ng pink, yung hanay ni Marcos at ni Duterte, matutuwang gamitin ako kasi maiinis kayo. That means it will divide you as well. Mawawala na ng gana yung iba dito. Lalong mawawala ng gana yung ibang mga pink. Kasi bakit? Headline yan eh. Kahit sino, pag-uusapan na ako ngayon, pag-uusapan ako ng Duterte, pag-uusapan ako ng Marcos, may magigain ako.
Kahit magalit ang pink sa akin, may magigain ako. Pag-uusapan ako eh. Di ba? Yun yun. Kaya ang point, bakit ako nandito? Kasi nga, sa prinsipyo. Kaya, ang gusto ko lang i-logic, i-point out, mahirap mabuhay ng maprinsipyo ka. Iisandaan lang manonood sa'yo eh. Di ba? Di ba? Oo. Pag may prinsipyo ka, 100 tao lang manonood sa'yo. Iiwanan ka eh. Di ba? Yung point eh, tinan mo. Prinsipyo kang tao, makatotohanan sinasabi mo, iiwanan ka eh. Walang may ano eh. Hindi masarap sa pandinig ng ibang tao ang real talk, my friends. Di ba? Kaya, yun, anyway, sinasagot ko lang po yung inyong ano ha. Ito si music lover. Sa ayaw natin at sa gusto, pag nagkagyera, damay tayo. Ligtas ang mga may visa at pamasahe palabas ng bansa. Correct, my friends. Correct, my friend. Ligtas sila, lalo na yung mga mayayamang politiko. Yeah. Tayo, anong lagay natin? Wala. Oh. Yun eh. Kita nyo, mga kaibigan, di ba? Nire-real talk ko lang. Yun ang real talk. Ang hirap, di ba? Maging maprinsipyo. Wala. Si Maharlika sisiraan niya lang si Bongbong Marcos, nanonood sa kanya, 100,000. Tingnan nyo, punta ka kay Maharlika, mag-live stream siya. Manonood po sa kanya doon, 10,000 live viewers. Maya-maya, 100,000 na, 300,000 na yung views niya. Di ba? Oh. Tingnan nyo naman yung sahanay natin minsan yung iba. Oh, may mga nag-share din sa kanila. Oh. Pero pag titingnan nyo, namimili lang din ng sasabihin. Yun kasi ang kailangan maging vlogger ka eh. Piliin mo sasabihin mo para hindi masaktan yung iba. Ako hindi eh. Talagang doon lang natin maano yung ika nga. Oh. Sabi ni Teka, hanap tayo ng komento dito. Tignan mo si paring Kevin De Leon, sabi niya. Kumusta ma? Huwag na tayong bumoto. Panoorin na lang natin sila. Yung mga the best comment no? Sino ba nandito? Si Music Lover, sana hanggat maaga magpakilala ang mga leader ng mga tunay na oposisyon. Alam niyo po kasi, wala pong haharap. Si Lenny kasi, mararamdaman mo sa kanyang, di ba? Hindi siya hayok. Hindi niya pinaparamdam sa tao na hayok siya magkaroon ng kapangyarihan. Di ba? Ang tao gustong-gusto si Lenny. Pero marami pong ibang taong gustong umako ng responsibilidad niya So pinapabayaan niya yan. Di ba? Ako, si Lenny minsan di ba na ako inimbitahan niya? Buti pa nga yung mga ibang tao dyan naimbitahan niya namimit niya. Di ba? Buti pa nga yung mga ibang kahit minsan hindi naman niya solid supporters na niya hindi naman ako nagtatampo sa kanya kasi yun yung pagkatao niya minabagay niya lang din yung status niya sa kung sinong kakaharapin niya. Or iniisip niya rin siguro na hindi ko kailangan ng bardagulan Yun kasi minsan ang prinsipyo niya. So, di ba? Yun. Hindi ko siya masisi, pero the way I see it, marami ding gustong pumapel. Kaya tahimik siya. Sabi ni Logic Walker, andiyan ka ba Logic Walker? Sarap kausap mo si Logic Walker So, yung mga comment niya
Tingnan mo tong si ano, si Magsulak Crisanto, kailanman hindi ako maluloko ng Duterte at Marcos. Ayan, sabi sa inyo eh. Bon largo, my friend, ha? Sabi ni, teka, nawala oh. Saan na ba ako? Bon largo. Bon largo. Ayun. Si Joe Films. Sino ba nandito? Sabi ni Ozzyverse, may right time para dyan sa mga nakaupo ngayon, mga kakamping mulat na, di na maluloko yan. Sana nga po, kaso namimili nga ng lesser evil eh. Palakpakan mo muna si June Cortez ha. Bibihira tayo makatanggap nito ha. Thank you June Cortez ha, sa super sticker. June Cortez, thank you kung nandiyan ka ba sa super sticker ha. Sabi ni Normito, akabado aga mo na naman mag-live, Mab. Kagigising lang, gandang gabi dyan sa iyo, sabi niya. Thank you po sa inyo. Kaya, kasi baka hindi ako makapag-live mamaya eh. Kasi po, wala po akong magawa. Ang lakas ng kidlat eh. Umuwi muna ako, baka makidlatan ako sa labas. Sabi ni... Sino pa nandito? Sandali sabi nitong si Lilia Rodriguez, parehas na sila kahit sino nakaupo. Nagnanakaw talaga, walang tulak kabigin. Yan. Ngayong magkalaban ng Marcos, ito sabi na Sabi ni Mariel, sabi niya, ngayong magkalaban na Marcos Duterte, sabi nga ng Marcos vloggers, tanga daw mga DDS. Pero nung magkakampi sila, puro balawraan ang ginagawa nila sa mga Aquino. Kita mo, di ba? Yun eh. Music lover, wala kasi kulay politika ang pagiging, hindi. Ito muna. Si Astrodog TV, pera kasi kapalit ng pagbebenta ng karangalan ng mga nasa ahensya ng gobyerno, pati nga mga politiko, binibenta na din ata dangal nila kapalit ng malaking pera. Syempre, iba na yung sigurado, di ba? Marami kasi nagpapaloko, kaya sabi nila, makiloko na rin tayo. Sabi naman itong si Rocky Hador, kaya malilimutin kasi kulang sa nutrisyon ng Nutriban. Alang niya mga komento to Sabi naman ni Nancy Javier, di magwawagi ang mga masasamang gawain. Ikaw, Amab, gagabayan ka po lagi ni Lord dahil maganda ang gawain mo para sa lahat. Thank you po sa inyo. Mary Grace Santos, yan, thank you po sa inyo. Sandali Sepsap present Gym Fights, yan. Sabi, ito. Sabi ni Joe Films, Boss Mab, anong paraan sa palagay nyo na mapigilan natin ang makabalik ang mga Duterte sa poder ng kapangyarihan? Actually, mga kaibigan, the only way to do it, mga kaibigan, is proper timing. Diba? Timing po ang kailangan natin. Mga kaibigan, ang gusto ko lang naman i-emphasize, wag tayo magpagamit sa Marcos. Kasi we can do it. Naniniwala ako kung nagawa nung 1986, magagawa ngayon ng henerasyon natin na to. Yun magagawa ng henerasyon na to na mapigilan yan. Pero in a proper timing. Kasi magmumukha tayong ipokrito mga kaibigan at hindi solemn ang ating pagtataya para sa pagbabago kung
pipili lang rin tayo ulit ng panibagong ng isang trapo. So, paano mapipigilan ito? Antayin muna natin silang magpigilan sila. Kasi hindi po natin sigurado kung talaga bang desidido ang Marcos na pigilan ng Duterte, baka pinapasakay lang tayo. Alam naman natin yan eh, yung mga dirty tricks nila, di ba? Alam nyo naman yan eh, na mga dirty player yung mga yan. Later on, magkakampi-kampi yan, eh di talo tayo. Hati na yung ating hati na yung ating hanay, hati na yung ating puwersa. Di ba? So, ang pinakamaganda mga kaibigan, antayin muna nating magwasakan sila. Manahimik tayo. Then, kapag ayan na, kasi alam nyo, sabi ng puting panty sa akin, ha? Kung si Marlica may puting ahas, ako may puting panty. Diba? Alam nyo, malaki ang chance na si Sara Duterte talaga ang maging presidente. Diba? Malaki ang chance na si Sara Duterte ang maging presidente. Ngayon, mga kaibigan, antayin natin kung yung Marcos ba papayag kasi pares ganid yan eh. Kapag pumayag ang Marcos, dun yung makikita kulay na Marcos na hindi pala talaga ninyo siya kakampi. Di ba? Hindi niyo siya kakampi. So, antayin muna natin yan. Kapag ka talagang umupo na, doon yung mga nagkikwentuhan dito sa social media, lumabas. Kasi sino bang makakapigil sa mga taong nag-aari-arian? Eh di ba? Ano ba kasabihan? People power is greater than people in power. So ngayon, kung hati ang pink na naka-reserve, kasi ang true force dito, hindi tayo third force eh. Tayo ang true force. Kaya nga kinukumbinsi kayo ng Duterte sumama sa kanila eh. Kinukumbinsi ni kayo ng Marcos sumama sa kanila eh. Divide and conquer. Oh. Di ba? Yan yun. Divide and conquer. Pag nahati na tayo ngayon, kasi may meron ka na pinapanigan sa dalawang kampo, hati na. Asan ka pa? Paano ka pa paniniwalaan ng iba mong kasamang pink? Eh baka mamaya pakawala ka na ng magkabilang panig, di ba? Dapat maintain lang. Maintain lang dun sa hanay mo. Di ba? Maintain mo lang yan. Manahimik ka na lang muna. Hindi ka naman naaarawan. Hindi ka naman, di ba? Yun nga yung sinasabi ko lang. Bakit pagdating dun sa kay General Rio, walang gustong sumama? Eh, gusto lang naman niya magkaroon ng electoral reform para sana magkaroon tayo ng, di ba, hybrid election. Yung bibilangin mo manual, tapos idadaan mo sa makina. Ganun sana yung gusto ng kampo ni Gas Lagman eh. Kasi kung digital lang lahat, hindi natin nakikita kung talaga bang nabibilang ang boto. So ang gusto nitong TN Rio sana, ni Gas Lagman, tsaka nila General Rio, panukala nilang ganyan, eh, bilangin muna natin from present tapos saka natin ilagay sa digital para matransmit. Ibig sabihin, kapag ka nagkadugasan, meron tayong mababacktrack natin kung talaga bang nabilang ng tama yung mga balota sa presinto. Oh, yun yung panawagan eh. Ang problema, wala namang pink na gustong sumama doon. Kakaunti lang. Pero pagdating sa rally ni Marcos, may maraming pink na gustong sumama. Di ba? Yun yung nakakapagtaka. Bakit ganun? Pagdating kay Marcos, mas malakas pa si Marcos na alam naman nating hinagap nating ng daya, di ba? Oh. Yun yung solusyon. So, para mapigilan yan, kailangan magdeklara, magkaroon tayo ng initiative to declare failure of election or snap election. We can demand it kasi iyan ay constitutional. And COMELEC is a co-equal body. So, COMELEC is not under the mandate. Diba? Yung appointment, under the president. But the mandate is coming from the people. Yun yung best way. Para sa akin po yan. Sabi ni, Manolo Bukil, ha? Sino mga President Rosario? Sabi ni,
Sabi ni Rosario Paredes, "Hi Mab, we support you. Di natin manaligtad. Basta doon lang tayo sa tama. Tama yung ginagawa mo, hindi mo ngayon maramdaman prinsipyo. Marami pa rin tayo, Mab," sabi niya. Sana nga po, kasi usually 50 pataas na lang yung mga naniniwala sa prinsipyo eh. Alam nyo kasi, ang 50 pataas, mga kaibigan, di ba? Sabi nga sa team song natin, 50 pataas para madaling ma-onas. Di ba? Oh. Si Padtay, sabi niya, basta ako, kahit ano sabihin nyo, dilawan na ako. Solid kakamping pa, sabi niya. Ba, dito ah. Sino pa nandito? Oh. Sabi ni Sam Daniel, "Good evening, Mab, watching from Maji." Aba, hindi ko alam kung saan yung Maji. Regards po sa inyo dyan. Mary Grace Santos. Itong ating kaibigan. "Good PM, silent supporter here, kakamping pa rin ever since," sabi niya. Thank you po. Ana Salazar. Jenny Ando. Sino pa ha? Oo. Tingnan mo si Mariel. Minsan kung na-suggest yun, Mab, sa live ng Loyalista Vlogger na mag-conduct ng contra-rally with kakamping, aba, ginawa nga. Kaso di naman ako sasama, sabi. Sabi ni Ana Felho, "Pwedeng drama lang ng Marcos Duterte yung nangyayari," sabi niya. Yun na nga kasi nga, hindi nga natin pwedeng pagtiwalaan, di po ba? Napagtitiwalaan nyo ba? May tiwala ba kayo sa kampong yan? Oh. Sabi naman ni Roger Pitogo, "Mab, sana tuloy lang sa iyong paninindigan at sana wag ka sana magsasawa na imulat ang bayan kahit mahirap mahalin ang ating bayan. Laban lang sana." Alam nyo po, kahit nga, yun na nga, mahirap mahalin ang bayan eh. Kung tutusin po mga kaibigan, pwede naman pong hindi politics na talaga ako eh. Mag-travel vlog lang po ako, pwede na eh. Kung gusto ko po, bibili na lang ako ng motor. Tapos magkaroon po ako ng, di ba? Yung maganda pa nga yung ganung vlog, yung motor-motor lang. Opo, wala pa akong kalaban, walang nagagalit sa akin, wala akong na-against ng opinion. Pero sa ginagawa ko, hindi naman po ako dumadami yung subscriber ko eh. Hindi naman po dumadami subscriber ko. Hindi naman po nagiging milyon-milyon ng views ko. 'Di ba? Bilangin nyo po, mabibilang nyo sa daliri, ilang tao lang ang nagbibigay ng superstar super stickers. Manood po kayo ng DDS, ng BBM. Sobrang dami po talaga na suporta nila. 'Di ba? Tingnan nyo po yung DDS BBM. Panoorin nyo po sila. Ang dami po nagdo-donate. Kaya ganado talaga sila na lumaban ng kahit mali, kahit kasinungalingan, kahit panlilin lang. Dito, mahirap. Mahirap yung ating kalagayan. Makikiusap ka sa mga tao, so sabihin nila, desperado ka magkapera. Oh. Sabi ni Surprise Pottery, "Siguro dapat madaliin yung petition sa COMELEC para magkaroon tayo ng snap election." Hindi nga po pinapansin ng COMELEC kasi walang pressure sa tao. Minsan naaawa din ako sa grupo na yan, yung TN Trio. Nakikiusap na nga pinapakita nila yung eagerness nila eh. Wala. Kasi nga mga kaibigan, alam nyo, alam nyo, sa totoo lang, lahat ng gera, kailangan ng pera. Para mag-trending sila mga kaibigan, kailangan nilang mag-finance ng meron sila dapat kasi mga IT naman yan eh. Ang problema siguro, hindi nila magamit yung kanilang knowledge. Kailangan nila talagang i-finance yung 'di ba? Yung kanilang laban. Kapag hindi nila i-finance yan, mga kaibigan, wala. Hindi makakarating, maniwala kayo sa akin.
Kasi mga kaibigan, ito prangkahin ko kayo. Kung ako, pag talagang tututukan mo isang bagay, kaya ako nagpapalamig minsan mapag-iinitan ka. Totoo naman ako, hindi naman ako katulad ni Kapersi na yung family niya, stable. Stable family ni Kapersi. 'Di ba? Kaya minsan pag sobrang init, medyo humihinto ako. Kasi mga kaibigan, paano yung mga problema ko sa loob ng bahay ko? 'Di ba? May mga umaasa sa iyo 'Di ba? Bukas makalawa, may magkakasakit. Bukas makalawa, may mga kailangan ng tulong. Saan ko kukunin yun? 'Di ba? Wala man akong pera. Yun talaga yun. Ngayon, ang kulang dyan sa kanila, kailangan nila ng propagandista nila. Literal yan. Ngayon, maghanap sila ng magaling nilang propagandista. Hindi ko sila maturuan Di ba? Kasi mahirap baka sabihin nila, kadugtong kasi nun, suportang pera Baka sabihin nila, mamaya, sinasuggest ko yung para baka nangihingi ako ng pera. Kaya hindi ko sila maturuan. Gusto ko sabihin yun. Actually, baka nakakuha na sila ng idea Pero hindi rin nila magawa kasi nga volunteer lang din silang lahat. Pero yun talaga problema nun. 'Di ba? Masarap makipaglaban, pero hindi na uso yung bayaning patay, mga kaibigan. Ayoko maging bayaning patay. Gusto ko naging bayani ako, buhay ako. Ayoko yung katangahan. Ayoko mga kaibigan ng bayani na nakasimento. Alam niyo anong gusto kong bayani kung ako magiging bayani? Gusto ko si Batman ako. Pag ako si Batman, kaya ko mga kaibigan, kaya kong bumili ng bulletproof. Kahit barilin ako, hindi ako tatablan. 'Di ba? Mababalikan ko yung kriminal. Mababalikan ko yung gagawa ng masama. 'Di ba? Bibili ka ng sasakyan na bulletproof, hindi ka tatablan. Kaya mong lumaban ng pamatagalan sa kasuhan. Ganyan ang gusto kong bayani. Lumalaban, may laban. Sus, anong silbi ng bayani mo kung bukas makalawa? Yun. Yung masasama, marami sumusuporta sa kanila Tingnan mo yung masasama, marami sumusuporta sa kanila. Pero pag kabutihan ang pinaglalaban mo, yung mga tao, pipikit nila mata nila, tatakpan nila tenga nila Isasarado nila ang bulsa nila. Real talk. Di ba? Ako, gusto kong payuhan yan. Kung may Kati and Trio dito na nanonood, huwag nyo isipin na ako yun. Kasi ayoko madudahan nyo ako na sinasabi nyo na gusto kong lumiskarte sa inyo. Ever since naman, hindi naman ako nagkapera sa mga yan, maliban sa pusa nilang binibigay. Pag pupunta ako doon, minsan may mga pagkain na dinodonate sa kanila, nababahaginan tayo. 'Di ba? Pero yung sasabihin yung lalaban lang kayo ng paganyan-ganyan as a group, hindi, naniniwala naman ako may mga prinsipyo kayo. Pero kulang You don't have the personality. Kailangan nyo ng personality sa social media. Tingnan nyo, nung tumahimik ako, sino pa ba nag-broadcast sa kanila? Sila na lang. Di ba? Oh. Kasi sila, nanghihingi sila ng suporta sa Pink, wala talaga Kinurot ko nga yung Pink Kinurot ko yung mga Katoliko, nagalit sa akin. Okay lang, kahit na nabawasan ako ng subscriber at followers. Para lang mamulat kayo na may TN Trio. Wala pa rin kasi nga, kailangan nila ng image. At hindi magtataya ng image basta-basta yung ibang vlogger dyan o ibang propagandist dyan nang walang kapalit. Kasi meron silang matatalikuran iba nilang mga subscriber May matatalikuran sila. Kaya ganun. Pinakain tayo noon KFC. Sabi ni
Sabi ni Rayman, no? Tama, pinakain kami sa KFC. Oh, kita kami ni Rayman niyaya ako. Sabi ko, halika nga pare, ganun. Tinanong ko muna okay lang ba may kasama ako? Okay lang daw. O di na, libre kami ni paring Rayman. Nahiya din akong sumama kasi nung pare dahil, alam mo, wala rin silang pondo Pero sumama pa rin ako kasi baka sabihin nila, wala tayong pakisama ng after nung rally. Kaya sumama pa rin ako. Yun. Si Virginia Parkinson, Sir Mab, kung wag naman sana mangyari, God forbid, sakaling manalo si Fiona sa pagka-BP, anong mangyayari, papayag ba mga tao na gawin ng mga tao? Presidente na po, susunod niyang laban. Kaya ako, alam nyo, baka wala rin magawa ang Marcos para pigilan yan. Kasi, di ba? Sinong may hawak? Whoever controls the COMELEC controls the game. Di ba? Parang Jojo sa labas. Good evening, watching from Philippines. Mabuhay ang mga taong. Loko talaga to. Sabi ni Joe Films, Boss Mab, sa palagay ko maganda may collab ka katulad nila Propedarian, Christian Esguerra, kahit Tatay kahit si Tatay Roque ng Mr. Sa totoo lang to. Ganun ba? Alam niyo po, 2016 pa ako nandito. Okay? And masaya ako kasi marami na pong nagsasalita dyan. Marami na pong lumakas ang loob. May mga tao pong humanga sa atin, nakita daw tayo, kaya kinumbinsin ko rin po talaga mula 2016 na hindi ko kaya mag-isa. Dapat mag-vlog din kayo. And I'm very happy na nagbunga po yun, yung mga panawagan ko na yun. Masaya na po ako dun. May kanya-kanya kaming expertise. Diyan sila, di ba? May kanya-kanya kami, baka hindi po fit yung aming mga skills and talents and personalities. Ganun po siguro. Yan. So, ayan na lang po natin ang panahon. Sabi ni, teka muna, palakpakan ko muna si Leonor. Mabuhay mga Leonor. Thank you, my friend, yan lang ang kaisa-isang masipag. Ilan lang po sila dyan, mga kaibigan. Mga kaibigan ako dyan, minsan gano'n. Sabi ni Pong Tenaces, I doubt kung drama lang yung away ng Marcos Duterte dahil kung sakali, isang blunder yan sa part ni BBM. Gulo na talaga yan pag nagkataon. Yan na nga Kaya, mahirap pong pagtiwalaan yung mga yan tulad ni Rosa de los Reyes, mahina na talaga sa survey ng dalawang kakamping, walang pag-asang manalo ang kandidato nila. Kasi nga po, alam nyo, pati survey company, kontrolado. Di ba? Kailangan kasi ipunin ng kakamping yung lakas niya Kailangan munang ipunin ng kakamping ang lakas niya. Sabi ni Rosa, kailangan talaga sa 2028 magkaisang loyalista at kakamping. Ako po, magkaisa mga Pilipino, hindi ang loyalista. Salamat po sa inyo. See you again next time, mga kaibigan. God bless you all. God bless us all. Bye for now. Paalam. Bye.